Hello everyone, I am Sari Lubusan at I'm Alcos and I am from PS Mathematics 1A. For today's tutorial, I will teach you how to use Pandas and what is Pandas? Well, Pandas is a Python libraries used for data science, machine learning, business analytics, and data visualization. If you are interested in one of them, then you might want to know how to use Pandas because Pandas is known for organizing data and analyzing data. There are many ways to how to use pandas, but we will gonna learn a few of them. So first thing first, we need to install pandas. As you can see, I already installed pandas na. So magpo-proceed na tayo sa coding. So lang dito ng import pandas as pd. Then lagay ako ng numbers. So, numbers equals PD that fields. Kung hindi mo alam yung series is like a single comma na bumubuo ng isang column na data. So, bratan tayo dyan. 10, 20, 20, 20. Wait, tama na dito. Bago malaman natin kung tama yung pinagbago. Try natin sa stop ng numbers. Yes. Pwede yun. Yun. Nakita niyo naman, tama yung lumabas din sa natin. So, I'm gonna show you kung ano yung mga nilagay ko. Itong line 1 imports pandas while itong line 2 naman is nagkikreate siya ng panda series containing the values of 10, 20, 30, 40, and so on. And line 3 displayed the series. So, this one. So, the output should be like this, yung nira natin siya. Ito dapat yung magiging output natin, which is tama naman. And the left side includes the index and the right side indicates the value. So, puproceed tayo sa ibang example naman. Mag-ano naman tayo ng data frame. So, mag-import tayo. Import ulit tayo kasi gagawa tayo ng data frame. Import pandas as pd, then data equals bracket. Tapos, baba ulit tayo, lagyan tayo. Palagay natin na lang tayo. Ganun, tapos, lagay na tayong bracket. Lagay tayong mga gusto ng pangalan. Kunyari si Ana. Then, lagyan tayo ng tama. Si gusto nung, si Ben. Sorry, Ben. 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 Tapos naman tayo 3 dati na tayo nagiging tayo Ben. Bracket 3. Yung 20. Okay na. Hindi ko ang dito. Hindi ba data frame? Ito sabi ng data. Yan. Click ulit tayo. Para lang nakita. Kung hindi nyo alam yung data frame, a data frame is a table and
it has rows and column just like Excel. Now, i-run natin siya. Okay natin. Okay, dito lang ulit. Tapos, lagyan natin data frame. Ayan. Ayun. As you can see, nakita nyo naman tama yung ginawa niyan. Kinuha niya yung name, tapos si age. Ito yung column niya. 0, 1, 2, tama naman, di ba? So, pupusin na tayo. The second and third part, nth line creates a dictionary. Tapos, yung ano naman, yung curly braces natin, kaya napansin nyo na ganyan. Kasi nagkikreate siya ng dictionary stores, dictionary and dictionary stores, ay keys and values. While the sixth line turns the dictionary into column. So, mag-aaral naman tayo ng columns. Mag-accessing tayo ng columns. Tapos print ulit tayo ng print df. Print tayo df. Bracket ulit. Tapos name. Tapos name bracket ulit. Tapos find this. Tapos yung close tayo ng siya. So, this one, nang makukuha dapat natin ay yung entire column. So, we use square brackets to be specific. So, run ulit natin siya. Ayun, nakuha naman natin yung entire name column. So, proceed na tayo sa iba. Gawin naman natin is accessing Vero. Print ulit tayo. Print df tapos dot lock. Yan, 0 dyan. Tapos underscore. Yan. Ito naman, ang dapat ay malulokit natin, it means magiging hanapin natin yung prime row na 0. Dapat si Ana, kasi si Ana yung 0 doon, diba? Ayun, nakuha natin si Ana, tsaka yung age niya, kasi nasa column 0 siya. Okay? So, proceed na ulit tayo. Kunin naman mag-add naman tayo ng column. So, dagdagan lang natin siya ng grade. Like this. Grade. Ganyan. Bracket ulit tayo. Tapos equals. Since dagdag tayo ng grade, mag-add ng 90, 85, 85, and 88. Ayan. So, print lang natin siya. Print. Ayan. Ito naman, maka-create dapat tayo ng bagong column na magiging grade nila Ana, Ben, Carl, which is si Ana 90, tapos si Ben 85, tapos si Carl 88. So, raran ulit natin kung magiging tama yung ginawa natin. Ayun, tama naman. Si Ana 90, si Ben 85, tapos si Carl 88. So, tama yung code natin. Ang gagawin naman natin is kukuha tayo ng information. So, kukuha lang tayo information nila, tf, tapos dot into, tapos yung close lang natin siya sa parenthesis. Yan. Ito naman, dapat the info, makuha natin yung number of rows and number of columns and data types, missing value. So, magiging lang siya, information summary of the table. So, tira na natin siya. Ayan, okay na. Nakita na natin yung info nila. Age name, and yan. So, on. So, nakita natin yung info nila. Punta naman tayo sa average. So, print lang tayo ganyan ulit. Tapos, df bracket grade. Kunin natin yung average nilang lahat. Grade, ganyan. Tapos, bracket ulit, dot, min. Ayan. Tapos, close ulit natin siya. Ayan. 10 ulit natin siya.
Ito ay dapat makuha natin yung grade column and calculate the average. Ayun. Nakuha natin yung column, tapos na-calculate din natin yung pinaka-average nilang tatlo. So, proceed na ulit tayo. Ang una naman natin is highest value ng nila, which is yung grade. So, bigyan ulit tayo, bracket, ganyan, grade, ganyan, tapos bracket that max. Ayan, rin ulit natin. Kunin natin yung highest value nila. Yung pinakamalaking grade nila. So, maging dapat 90. So, yun. Basta na 90 yung highest grade nila. So, sabi tayo sa lowest value. Ito na yung pinalas natin na ituturo. So, plus tayo print. Kuha natin yung pinaka-lowest nila. Which is 86, I guess. Ay, 85. Ayun, nakuha natin 85. So, tama naman yung load natin. And ito yung bumubuo sa data frame. So, kinuha natin yung mga nila, yung mga name, location, grades, yung dinagdag natin. Tapos, kumuha din tayo ng mga input nila, mga data, ganun. Tapos, kumuha rin tayo ng average. Tapos, tingnan din natin kung yung mga grade nila is tama ba. Tapos,